Hello. Hello mga ka-uploader sa Pilipinas market. Welcome back to my channel. Don't forget to hit the subscribe button and bell button kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pag-usapan natin ang mga power stock ng Pilipinas. So may anim tayong napili. Aslag, Spinic, Meralco, SGP, FGen, and Seret. Yan yung pag-usapan natin ngayon. So maganda ang nung Friday, pag-close ng merkado is 6,404, up ng 1.25. Sana tuloy-tuloy, papuntang 7,000. Para naman ang ating mga blue chip na stock ay mabuhayan ulit. So, Aslag, isang alternative power generation din siya, ano bang nito, mga alternative nga daw eh. Ika nga, so sino bang may-ari nitong. So yan sila, Pasig City ay solar power project, includes Aslag. So marami silang mga revenue, kumikita naman, statement, ayan malaking kinikita nila sa net income. So maganda ang takbo nitong Raslag. So sa ngayon, nakikita natin, last review natin na bakit mayroon to? So last review natin na gumawa siya ng bullish flag. Sabi natin na posibleng mag-breakout yan at aangat doon sa taas. Maganon yung direction niya. So sa kabuuhan, nasa loob siya ng channel, downward channel, tulad nitong sa taas. Pero siguro, panahon na ito dahil nga ang gobyerno naman natin ngayon ay nakapokus na sa solar power or alternative na pinapabilisan yung dadami yung mga solar power para hindi tayo umaasa sa bandang Luzon kasi kadalasan diyan sa Cebu, ganun mga power, diesel power siya eh. So sa Mindanao marami ng hydro, so walang problema doon. Nasa sa Luzon at sa Visayas maraming mga diesel power plant. So kailangan nila na mag-alternative. So ito yung unang nila, yung solar energy. So kaya ito si Aslag apektado din, umaangat kasi gumaganda naman yung reporting nila eh. So yan base sa chart, na-break na niya tong pattern natin na tawag niyan, bullish flag at maaring pupunta doon sa taas yan. So pag bullish flag kasi, ang target price niya yan, itong poste. Yung poste na yan. Yan, dalhin mo yung poste doon sa taas, ilagay mo dito, yan. So yun yung mga target natin, 1.5 So kay Raslag. So kailangan din talaga i-break ni Raslag itong 1.2 para todo na siyang makawala dito sa area na to. Yan yung natin At maging support na naman natin yung support natin yung 1.09. So maraming buyers build up itong kulay green na yan, buyers yan, mga buyers, kaya humataw siya ng todo. So yan po si Aslag, ang ating pananaw long term dito bandang 1.5. Diyan lang muna. Baka kasi gagawa ng palibawagong all-time high. Dito yung niya IPO banda 2.42 yung or 2.5 yung IPO niya. So baka babalikan niya yung IPO level niya. So kung mangyari yan, dito ka nakabili, ay 100% ang kikitain mo. Not bad after all sa paghintay-hintay kay Aslag. SPNAC. So si SPNAC, may balita to na parang malapit nang matapos o turnover yung parang nag-umpisa na mag-income generating ang SPNC o IMG na siya ngayon, yung kanilang mga solar power sa bandang Luzon, sa Nueva Ecija. So, pag nagkaroon na siya ng income generating, ay nag-operate na yan, ay kikita na siya at maaring tendency na aangat yung kanyang presyo. Dito, mayroon naman sila, mayroon nang na-report pala na pero revenue, kinita, earnings, dividends, statistic. So wala pa gaanong income, negative pa rin sila sa income dahil nga hindi pa gaanong full blast yung nila,
So, operational. So, dahil nga ito si SPNC, maging MG na o part na siya ng Meralco, eh. Meralco na yung malaking hawak nito, eh. Kaya hindi 'to, ano, may kalalagyan 'to sa SPNC sa presyo ng baka magsasampu na 'to sa taong 'to, ano, o baka sa next year, di natin alam. So, meron tayong hawak 1.43 at 1.67 mga presyo natin. So, yung 143 sa video na ano natin, kumita na tayo, eh. Kumita na siguro ng mga 5,000 'yan, eh. So, pero hindi pa natin din bininta kasi 'yan, oh, may 7% ano, na tubo. Nung sinilip ko siya, dito mga 6 ano 'to, eh, nung Friday, Huwebes, nasa 6,000, eh. Dahil bumaba, so baka mga 5,000 o parang pumantay lang lang din naman, eh. Akala ko hindi siya babalik, eh, pero marami pa ring buyer na pumasok ano. Merong 10 million na bumili kay SPNC. So may mga foreigners diyan na pumasok. Ibig sabihin diyan, sa next na sa Lunes ay maaring humataw 'to si SPNC. Kailangan niya i-break iyang 1.9 na resistant ano, para siya ay tumuloy doon sa taas. At meron naman tayong support diyan. Ito, merong support tayo diyan. So, puwedeng kung hindi siya ano, puwedeng gumanon siya at 'pag gano'n niya 'yan, magba-bounce back dahil may support ka diyan, eh. Kung ano 'yan, matapang na support ay aangat 'yan do'n sa taas ano. At kung ma-break naman niya itong ano, 1.59, puwede umangat do'n sa 1.6. At dahil may sell order block diyan, puwedeng bumaba at mag-bounce back dahil may support tayo itong kulay blue. At may resistant naman tayo dito sa taas din. So, kaya yung presyo diyan up and down lang 'yan ano, hangga't bumalik dito sa bandang 1.8 sa ating, trend line. So, ito'y baka gagawa ng panibagong all-time high. Hindi pa pala. Mayroong all-time high tayo dito sa 2.2. Ito yung ano 1.2, 2.2. Baka babalikan niya 'yan ano at babasagin itong trend line natin. Pagdating diyan ay maganda ang baka magpanibago na, baka magpunta ng 3 yan siya 'no. So, kaya hindi muna natin binta yung ano natin, mura pagkabili, eh, kasi maliit pa naman, eh. So, 'pag, siguro kung mag-10,000 na 'yan na presyo 'pag dumating dito, baka maisipan nating ibenta dahil may sell order block nga, siguradong bababa yung ano diyan, yung presyo sa week, 'yan banda sa daily time frame 'yan. So, Meralco, 'yan si Meralco, umangat siya ng 2.63 noong ano, so meron lang siyang volume na 53,000, eh. Mas malaki pa yung kay SPNC. Kasi mura, eh, ito 500 maliit, mahal na, eh. So, si Meralco nasa consolidation area pa rin, hindi pa rin niya kayang i-break ito 591. So, ilipat na lang natin 'to ano kasi same level lang siya. So, nagkonso siya pa rin dito, bumaba nga siya nag-ano pero nag-hold dahil sa resistant na trend line ano. So, kailangan niyang i-break itong 591 at itong 616 para may pag-asang umangat si Meralco. Nasa bottom pa siya ng ating trend line. So, ibig sabihin diyan, may malaking porsyento na aangat si Meralco ano. Target price ng ating broker 762 to 691. So, aangat siya ng magkano ba? 20% galing sa pag-umangat niyan ano si Meralco. Upward trend pa rin tayo sa kanyang channel. So, walang kaba. Malakas pa 'to. Aangat 'to. Malaki ang porsyento. SGP. So, maraming nag-ano dito kay SGP dahil bumagsak, eh. Meron tayong hawak dati dito sa nasa presyong 2690. Bininta ko ng palugi ng 8,000 dahil parang hindi ko na siya ano, nakitaan ng magandang dahil nga sa balita 'di ba na meron na siyang karibal, hindi na niya sulo yung ano ng National Grid Corporation, yung mga power line, gawa ng power line, hindi na niya solo. So maaari na si Meralco pwede nang gumawa ng kanyang power line para mapabilis yung ano, si FGen o si ano pa ba yun, si Aslag pwede nang gumawa ng power line, di ba?
So, kaya hindi niya na-monopolize yung income na yan. So, which is maganda para may tamang, tawag nito, tawag niyan, yung competition. So, sabi natin na baka mag-pullback si ano, si Synergy dito banda sa 22. So, umaksyon talaga siyang bumaba. Or pwedeng umangat din doon sa bull plug natin na target price. So, ganun yung ano niya. So ganun pa rin, positive outlook kay SGP kasi nag-generate pa rin naman income 'to na wala pa namang ano din, eh. So, yung sentiment lang inaabsorb pa lang ng merkado, pero darating din, babawi din 'yan ano. So long term, dahil may mga sell order block diyan, puwedeng i-trigger 'yan, i-liquidate ano. So may tendency na aangat si SGP. So, sa ngayon dito lang muna sa bandang 40 yung mga ano. So, sa mga nagsasabi diyan na hindi aangat, ay nasa inyo na 'yan. So, downside naman, ang ating nakikita na puwede niyang babaan dito, may demand dito sa 21, may support naman tayo diyan, eh. Kung malakas 'tong support na 'yan, itong dito, 'yan, puwede mag-bounce back 'yan, ano. Kung hindi naman din siya diyan, meron tayong isang demand pa na puwede niyang sungkitin ulit, itong kulay green na 'yan, at puwedeng humata ulit diyan. So, 'yun yung downside natin na pananaw kay, SGP. Bullish side, ito dito, baka sa sunod na linggo aangat din, babalik na rin 'yan, eh. Kumbaga yung merkado masanay na sa sentiment, eh, sa kaniyang balita. Ngayon kasi inaabsorb pa 'yan, eh. So, kung ipit ka dito, hindi mo na binta, hintay-hintay lang, babalikan din 'yan. So, yung loss natin na 8,000 dahil itong bininta ko, binili ko kay Spinik, eh, ulit, eh, dinagdag ko sa video na ano, eh. So, kung kumita na ako ng 6,000 diyan. So, 2,000 na lang kulang ko, nalugi ano. So, gano'n yung dapat gawin natin na at least kaya dapat matuto kang mag-aral ng, chart, magbasa-basa. So, paano 'yan? Manood ka lang sa mga YouTube, maraming ano diyan, mayroon tayong YouTube University. Maraming nagtuturo diyan, or dito sa atin, nood ka palagi, subscribe ka na ano. Si Efjin, so nung uli may magandang balita kay Efjin na makipag-partner yung, Indonesian, so humataw, lumipad siya ano. Pero may nabalitaan din ako kahapon, may napanood akong nagre-review, fundamental siya, hindi ko na lang banggitin anong YouTube channel, pero maganda, eh, kasi nag-ano ako sa kanya kasi more on fundamental siya, so at least doon makakakuha tayo ng mga idea kasi mahina tayo diyan pagdating sa mga fundamentals, eh. So, si Efjin ang sabi nito na dahil nga may nag-merge na ano, baka puwede dawng ano ba yung Indonesia na yun, Barito, ito yung Barito mix than po 5 billion, takeover bid for EDC, Bloomberg News, Barito ba yan? Ito ba yan, parang hindi yun Barito, parang sa Indonesia na ano yun, eh, bale hanapin natin news na yun. So, merong ano, ang sabi niya dahil nga may, naki-merge na international company, baka may tendency daw na magpa-delist. So, baka hindi nila kasi gustong maging, mag-public ano. So, baka magpa-delist 'to, 'yun yung sabi niya, eh. Ewan ko kung totoo ba 'yun, yung ano, tama ba yung pandinig ko. Pero 'yan yung kaya siguro 'yan na bumagsak, eh, na ano, eh, nag-rally unti tapos bumagsak ulit sunod-sunod ano. So, baka balikan lang din 'tong may gap area dito kay Efjen, eh. May gap area diyan, eh. So, kung dito ka nakabili at may konti kang profit, eh, take your profit na ano, kasi sayang din, eh, kung dito ka nakabili, oh. Meron pa namang 17%. So, kung ako diyan, ito 33%, so maraming nag-take profit talaga, eh. Kung ako diyan, eh, mag-take profit na rin ako nung umabot siya dito, nung humataw siya ng 22, eh. So, sa pananaw ko dito kay Efjen, sa price action lang naman tayo, dahil may gap dito, maaari niyang balikan 'yan. Kasi pag, nabalikan niya 'yan, mahuhulog 'yan 'no, kasi walang mga ano, eh, open kasi siya, eh. So, may tendency na puwedeng balikan 'yan, puwedeng mag-gano'n-gano'n muna ang presyo ano, dahil may mga ano naman. Baka babalik lang din sa dati niyang presyo ano, si Efjen. Kaya ingat-ingat lang din. So,
That is the downside. Kung ang upper side naman ay ito, kung humataw to siya dito, baka dahil nasa loob siya ng ano natin, ito yung last review natin na pwedeng gumanon So may tendency din naman na umangat yan si So dahil may mga support tayo dito, may resistance tayo diyan. So target price ng ating broker is 12.17. So na-hit na yan yung target price sa isang lipad lang So yan yung pananaw natin kay Evgen at sa mga power stock mayroon pa isa, huwag kalimutan, Sirit naman tayo. Bago tayo si Sirit, dahil papasok pa. So si Sirit ay nagbuo ng bullish flag at pwede ding, ang nakaganda rito ni Sirit ay 4 na beses to siya namimigay ng dividends So habang naghihintay ka na ma-hit yung target price ni BDO na 4, ay binibayaran ka niya ng dividends. So bullish flag. So ganun pa rin yung pananaw natin kay Sirit ay kailangan niyang i-break iyang 3.53 para doon lilipat na lang natin yan para mas madali yan, ganyan. So kailangan i-break itong 3.53 at 3.67 para umataw siya doon sa ating target price na 4. So yan lang po ang balita, update ng ating power stock. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Offloader sa Pinas Market kung ikaw ay nagtitrade sa Pilipinas Market. Babus!